Tinamaan mga kapatid ang isang Air Force E-3 Sentry AWACS surveillance aircraft dito sa Saudi Arabia's Prince Sultan matapos itong atakihin na ikatlong ulit ng inatake ito ngayong linggong to ng Iran. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sa pagpapatuloy mga kapatid ng update natin dito sa nangyayaring ang gera dito sa gitnang silangan ay ikatlong ulit ng inatake itong posibilidad dito sa Saudi Arabia, dito sa Prince Sultan Air Base. Ito daw ang ikatlong pag-atake sa pasilidad na to ngayong linggong to ng Iran. At ayon dito sa ulat mga tol ay tinamaan ang isang Air Force E-3 Sentry AWACS. Ano ba tong AWACS? Ito yung Airborne Warning and Control System. Yan ang sabi mga kapatid Airborne Warning and Control System ng Amerika mga tol. Sabing ganon, the base, one of the most critical US military hubs in the region, has faced repeated strikes with multiple aircraft damage and American personnel injured. So hindi lang pala isa, multiple aircraft damage na daw mga kapatid at na ikinasugat o ikina-injured ng ilang mga personalidad mga tol. So panoorin natin itong balitang ito mula rito sa WION. Now, a key U.S. Airborne Warning and Control System or AWACS aircraft was destroyed, and this is after an Iranian strike on an airbase in Saudi Arabia. The E-3 Sentry AWACS command and control plane was reportedly among multiple aircraft that were damaged in the attack on Prince Sultan Air Base on Friday. So malinaw mga kapatid na meron pa rin talagang lakas at meron pa rin talagang kakayanan itong Iran. Kasi nga mga kapatid, yung kanilang mga missile system, yung kanilang mga armas, yung kanilang mga ballistic missile ay wala naman talaga sa ground. Lahat yon mga tol ay nandoon sa napakalaki nilang underground missile facilities. 'Di ba? Ipinapakita nila 'yon mga tol. Bagamat sabihin na lang natin tinatamaan ng Amerika, ng Israel yung mga daanan, mga pasukan at labasan nito. Pero mga tol, marami pa rin silang hindi tinatamaan. Ayon nga mga kapatid sa isang ulat, eto basahin natin, tinatayang 1/3 pa lamang mga kapatid. Sabing gano'n ito mula sa DZMM Teleradyo. Yan DZMM Teleradyo, tinatayang 1/3 lamang ng missile arsenal ng Iran ang tiyak na nawasak ng Estados Unidos at Israel matapos ang halos isang buwang opensiba laban sa Tehran. Hindi po galing sa akin itong balitang ito Kita nyo naman, nagbabasa lang tayo. Baka sabihin naman ninyo, fake news. Bahala na lang kayo dyan. Hindi galing sa akin to. Ito galing sa isang report mula rito sa DZMM Radio. Yan opensiba laban sa Iran batay sa 5 source na may alam sa US intelligence. Batay daw to sa isang source o sa 5 source na may alam sa US intelligence. Sabing ganon, 1/3 din ng mga missile ang pinaniniwalaang nasira. So napakaliit lang mga tol na bahagi. 1/3 pa lamang daw. 'Di ba? 1/3 pa lamang daw ang pinaniniwalaang nasira, nawasak o nabaon sa ilalim ng lupa matapos bombahin ng mga tunnel at underground bunker ng Iran. So isa rin siguro to mga kapatid sa dahilan kung bakit magpahanggang ngayon kahit na ilang ulit na sinasabi ni US President Donald Trump sa kanyang mga press con na totally obliterated, ubos na daw, wala na silang mga target, nasira na daw nila lahat ng mga military capability ng Iran, patuloy pa rin na nagagawa ng Iran na magpakawala mga kapatid ng missile. Katunayan, ayon dito sa report na ating pinapanood nga, a US Air Force E-3 Sentry AWACS surveillance aircraft has been hit during an Iranian missile and drone strike on Saudi Arabia's Prince Sultan Air Base, marking the third attack on the facility within a week. Hindi lang yan mga kapatid ang matibay na ebidensya na pwede nating pagbasehan, kundi yung patuloy na nakasarado o kontrolado ng Iran itong Strait of Hormuz. Kasi nga, kung ating pagbabasehan mga tol, ang nangyayari ngayon is masasabi ba nating kontrolado ng Amerika itong Strait of Hormuz? Bakit napakarami pa rin ang hindi makadaan? Napakarami pa rin ang naiipit at nagagawa pa rin tirahin ng Iran kung sino yung gusto nilang tirahin dyan. Kung totoong
nasira na nga ng Amerika, mga kapatid, etong capability ng Iran. Kumbaga, mga tol, wala tayong pinapanigan sa kanila. Don't get me wrong, mga tol. Hindi tayo pro-US, hindi tayo pro-Iran, hindi tayo pro sa kahit na sino man sa kanila. Pero binibigyan natin kasi ng reaksyon kung ano ba yung nangyayari dito at kung ano yung mga report na sa tingin natin mas dapat nating paniwalaan. Diba? Kasi bagamat nakakarinig tayo ng magkabilang panig na report, iba ang sinasabi ng US, iba sinasabi ng Iran, pero makikita natin kasi kung ano yung nangyayari ngayon, yun yung pinaka pwede nating pagbasehan kung nasaan na ba, kung anong level na ba, mga kapatid, yung nangyayari ngayong gera, no? At ayon nga rito, 1/3 pa lamang daw ang tinatayang o pinaniniwalaang nasira ng Amerika. No, sa kabila ng matinding airstrike, patuloy pa ring nakakapaglunsad ng missile at drone ng Iran. Indikasyong may natitira pa itong malaking kakayahang militar. O, 'di ba? Yun din yung sinasabi ko eh. 'Di ba? Yun din yung lagi nating mga kapatid na binibigay na reaksyon dito sa ating mga napapanood. Ayon sa ilang opisyal at eksperto, maaaring pinagtitipid o iniipon ng Iran ng ilan sa kanilang armas bilang paghanda sa mas mahabang labanan. Layunin ng operasyon ng US at Israel na pahinain ang kakayahang militar ng Iran, kabilang ang Navy, missile at drone program at pigilan itong magkaroon ng nuclear weapons. Sabing ganun. But then again, balik tayo rito sa report, mga tol, dahil maraming aircraft daw ng Amerika ang tinamaan dito sa Prince Sultan at maraming mga nasugatan. In fact, at least 10 US service members were injured in the Iranian missile and drone strikes that were carried out. 10. At least 10 US mga kapatid na na sundalo ang na-injured. Reports even suggest that aerial refueling tankers were among the other planes damaged. Oh, ito tinamaan din refueling, no? Reports even suggest that aerial refueling tankers were among the other planes damaged. Oh, eto hindi AI itong photo na to totoo to batay ito sa report, mga tol. Baka sa nagsasabing AI yan, eto hindi galing mismo to sa WION. Visuals that surfaced showed one of the E-3s Nangalahati yung Air Force, US Air Force, so nangalahati yung eroplano. stationed at the Saudi base based on runway, signage and aircraft markings. If confirmed, the extent of the damage to the aircraft reportedly renders it irreparable. 6 E-3s were stationed at the Prince Sultan Air Base before the incident, according to open source flight tracking data. This AWACS is known to have helped manage the battlefield in major conflicts. The US Air Force has flown AWACS planes since the late 1970s. They provide command and control and intelligence and surveillance capabilities. Reports even suggest that they were used extensively in Operation Desert Storm, the Kosovo War, the wars in Iraq and even Afghanistan, and the counter-Islamic State campaign known as Operation Inherent Resolve. Wala, masama yung tama nito, irreparable na to, mga tol. Kung titingnan natin yung itsura, nangalahati na to, wala na, babakali na lang to eh. According to experts, losing one of its increasingly rare AWACS could hamper the US Air Force's ability to manage battlefields. Reports even suggest that the American troops who were injured in the Iranian attack were inside a building at the base. A spokesperson for Iran's central military headquarters said that the attack left one refueling aircraft completely destroyed, while 3 others were damaged and put out of service. Reports say that they were likely KC-135 Strato tankers. Satellite images that were published by Iran's Press TV also purportedly shows the destruction of several aircraft at the Prince Sultan Air Base. Dami nasira. And this is following the Iranian strikes. So wala tong tawag dito yung air defense system, yung missile air defense system para mag-intercept, no? Wala siguro, no? O kung meron man, mga tol, sumablay kasi ganito yung naging damage, no? The base has come under attack multiple times since the US-Israeli war on Iran began. 3 ulit na siyang inatake ngayong linggong to. An earlier attack on the base reportedly wounded 14 American soldiers. The base is about 96 kilometers from the Saudi capital, Riyadh. It is run by Royal Saudi Air Force, but it is also used by American forces. The latest attack comes as Iran has kept up retaliatory attacks on Gulf nations it accuses of serving as launch pads for US strikes.
So ito yung mga malilinaw na balita mga kapatid na ating binibigyan lamang ulit ng reaksyon. Again mga kapatid, gusto ko lang linawin sa inyo, wala tayong kinakampihan o pinapanigan dahil wala rin ako nakikitang dahilan kung bakit ko gagawin yon. Hindi ako maka-US, hindi ako maka-Iran o maka-Israel mga tol. Tayo ay isang ordinaryong citizen o mamamayan na naghahangad ng sana'y magkaroon na po ng kapayapaan ng ating mundo. Dahil kita nyo naman mga tol, kahit nandirito tayo sa Pilipinas, dramdam natin yung impact nitong nangyayaring kaguluhan na to. At wala siguro ni isa sa atin ang may gusto, 'di ba? Na maranasan natin itong nararanasan natin ngayon. Patuloy na pagmahal ng presyo ng mga bilihin, patuloy na pagmahal ng presyo ng gasolina dahil nga sa nangyayari ditong kaguluhan sa Middle East, no? Ikaw, anong masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba.